So, napakagandang araw sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So, ito po ang ating bagong areang nakukuha, no? Na nasa 11.8 hectares. So, dito mga ka-farmers, magtatanim tayo ng kamatis, talong at ampalaya. So, ngayon ay nagpapalampre po tayo, no? So, yun po mga ka-farmers, may nagtraktura. Tapos may mga ipot na ng manok, yun po ang ating inano sa nakarang araw. Doon banda merong mga ipot doon. Apat na LK Valley mga ka-farmers ang ipot natin na ready. So kasama pa to din mga ka-farmers, no. Yan, papaikot ko lang ang ating camera hanggang diyan sa kahuyan, hanggang diyan, no, sa mga puno ng niyog diyan, hanggang sa kawayan doon sa gilid, din sa highway. Yan. So nasa 11.8 hectares mga ka-farmers ang lawak ng lupa na ito, pero hindi pa natin to diretso matataniman, no. So nasa mga 6 sa muna tayo bago natin ano, kasi napakainit pa ngayon. So ito rin prep lang natin mga ka-farmers para sa April makapagtanim na, no. Ayan po. So ang ano natin mga ka-farmers ay umaasa lang ito sa dilig ang ating mga pananim dire, kasi ang April parang summer pa ata, tapos ang ulan din ay nasa ano na, May, June, ganyan pa mga ka-farmers. So pag halimbawa ay May, mag isang buwan na, so makakauna tayo dahil sa likuran ng mga kawayan may ilog dyan, no, ilog. Tapos doon banda may ano tayo, ikakabit na solar para din mga ka-farmers. Maganda ang solar kasi pag ganito lang ang panahon, napakainit, so wala tayong problema sa tubig pandilig. So yun po kagandahan mga ka-farmers, kasi ang solar ay gumagana lang po sa ganitong panahon, napakainit. Pero sa tag-ulan ay walay problema, hindi naman po tayo magdidilig pag sa tag-ulan, di ba? So pag ganitong panahon, malaking bagay kung meron tayong solar. So ang solar natin dyan mga ka-farmers ay binabao lang ang tubo na 4, tapos yun ang casing 4, huhulugan lang natin ng DDoS. So yung DDoS mga ka-farmers, tapos 8 panel board, sobrang lakas na yan, katumbas na sa mga D4 na 4x4 na water farm. Tapos yung D4 mga ka-farmers, isang araw mga nasa 4 hanggang 6 siguro na litro ang maubos. Pero pag solar, nako, tuloy-tuloy, basta may sikat lang ng araw. Ang solar mga ka-farmers, tuloy-tuloy din ang pag-agos o ang pag-ano ng tubig. So yun po ang kagandahan. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Siguro ang lampre pang sa ngayon kasi nakakarating sila mag-11 na, tapos ngayon alauna na, tapos nahinto pa kami sa dit kasi kumain. Kaya siguro mga 4 na hektarya sabi ni ng ating ng operator ng traktora, mga 4 na hektarya. So bukas tapos na ipo itong mga 6 na hektarya. So parang ganun mga ka-farmers. So ang binabayaran natin din sa traktura mga ka-farmers, diesel lang, libre na po ito, no? So yun po ang kagandahan sa ano po, kasi nakakaabil po tayo, no, ng tulong sa gobyerno galing sa Batangas o Calabarzon. So may love shout out po, no, sa gobyerno dito. Napakaganda at napaka-supportive po nila mga ka-farmers pagdating sa ganitong system ng pagsasaka. So ikaw lang ang mag-diesel, pakakainin ang operator, yan lang. So yung time na ako'y nasa Mindanao, nako, malaki ang mababayaran mga ka-farmers sa pagpalamprip lang, kasi 2 beses ka magpararo. Ito mga ka-farmers, bukas dadaanan pa to nila uli para Kuros, no, Kuros, isang beses pa lang ito nadaanan. Then nakaganoon sila pupunta, Balagbagin. Tapos pag halimbawa ay taniman mo na, balikan nila. So balak natin mga ka-farmers, second week siguro or first week sa April makapagtanim siguro tayo din. Tingnan lang natin kasi napakainit mga ka-farmers, baka hindi makakayanan sa ating mga pananim ang init. So tingnan nyo mga ka-farmers kung gaano kalayo ang gilid.
So nandun ang sasakyan ko na iwan sa bandang dulo. I-zoom natin para makita mga ka-farmers, oh, kung gaano kalayo, no? Diyan mga ka-farmers, oh. Diyan. Sobrang layo. Okay, so abangan nyo mga ka-farmers, dito marami tayong mga kaalaman sa pagpa-farming na pwede nating ibahagi sa inyo, no? So gawan ko ito ng content mga ka-farmers, kaya nga abangan nyo. So kasi alam nyo mga ka-farmers, kahit farmers lang po ako, walang pinag-aralan, pero nagbahagi at nagturo sa inyo, nakakahiya naman. Pero ano po mga ka-farmers, intindihin nyo lang at pag-unawain nyo lang, at saka pasensyahan nyo yung ano po, yung salita kong Tagalog, ano ako, parang bulol. Pasensyahan nyo na kasi wala akong pinag-aralan, pero nagtuturo sa inyo. So sinisikap ko mga ka-farmers na makapagsalita po ng Tagalog, no? Kasi marami tayong mga kaibigan nating mga magsasaka na mga Tagalog at hirap intindi sa aming lingwahe. Kaya nga nagrunong-runungan lang sa sa Tagalog. So sana nga maintindihan yung mga ka-farmers. So pasensya na po, wala akong maipagmalaki sa inyo kasi wala akong natatapos. Elementary lang po ako mga ka-farmers. Nakapag-aral ako sa high school first year, pero hindi pa rin nakatapos dahil po sa dahilan na sobrang layo ang paaralan namin. Umalis ako pag mga bandang alas 6, makakarating ako sa school mga 8:30 na. So 2 oras, tapos 5 ilog pa ang tatawirin. So kaya nga hindi ako nakapagtapos sa aral. So kahit na hindi man naman na po ako nakapagtapos sa pag-aral mga ka-farmers, hindi ko naman po sinisisi ang aking mga magulang kasi pinapaaral nila ako. Dahil sa sobrang lang layo at hindi ko na kaya maglakad umaga, hapon. Yun po mga ka-farmers. Hindi naman ibig sabihin na ako'y talo na, kasi kahit elementarya lang ang naabot ko, wala naman sigurong imposible, no, pag masibag lang tayo at matyaga. So yun po mga ka-farmers, sipag at tiyaga lang ang puhunan ko. So kung ano mang meron ko ako ngayon mga ka-farmers, lahat ay sa pagpa-farming lang, kasi wala akong ibang hanap buhay kundi ang pagtatanim po ng kahit anong uri ng mga gulay. So kahit farmers lang po ako mga ka-farmers, hindi sa pagmamayabang, meron akong 48 katao na sinasahuran, no? Naranasan ko yung ganyang karami. So yung 48 katao mga ka-farmers, meron na tayong mahigit kumulang na tag 20 years na sa atin, tag 24, 26 ang pinakamatagal. Tapos may mga binata pa nag-aasawa, kitang nagpapakasal. So yun po mga ka-farmers, kahit wala akong pinag-aralan, pero malayo na ang nararating ko kahit sa pagtatanim ng aking gulay. So kahit ganito lang ang sistema sa hanap buhay ko, napapaaral ko naman po ang mga anak ko ng maayos, no? So yun po mga ka-farmers, meron na tayong isang nakapagtapos ng vocational, at saka sa ngayon napatuloy pa din pag-aaral, pati yung pangalawa natin, saka si Bunso, tuloy pa din sila. So lahat ng mga mga ka-farmers dito po, no, natin kinukuha sa pagsasaka natin. Okay, so yun lang siguro, no. So ito ang kabuuang lawak, nasa 11.82 hectares, no. Ang ating papalampre mga ka-farmers ay nasa sa 6 mga hektarya pa lang. Kasi unti-unti natin to mga ka-farmers, kasi kulang pa tayo sa tao. So yan lang, naranasan kong ganyan kadaming tao noon. Pero ngayon may 12 plus 14, 26 sila mga katao. So sila po ang katuwang natin sa gawaing bukirin araw-araw. So yun lang po ang iba'y kaming pa mga ka-farmers, kasi yung mga tao natin sa Mindanao ay dinadala natin dito sa Luzon, sa Batangas po, no, nasa Batangas po tayo. So abangan nyo lang, ako ang mismo magpunda sa talong, sa kamatis, sa ampalaya. So ibabahagi ko sa inyo ang mga ginagamit ko, para kung sakaling gusto nyo kayo ang magpunla, may idea na po kayong makukuha,
sa ibabahagi ko dahil na po sa matagal na to na po natin sa pagpa-farming mga ka-farmers. Mahigit kumulang na po tayo no, nasa 35 years na ganyan nakatagal. So bakit na ang edad ko 46 tapos 35 ilang taon din ako nag-umpisa. Alam niyo mga ka-farmers, grade 3 pa lang ako. Inuugali ng nanay namin na bago makapunta sa school ay may isa kaming 1 meter 1/6 no na ilaw lampre para sa pichay. So sa ganyang edad mga ka-farmers, grade 3 natuto na mga ka-farmers na mag-weed no, magkama para tataniman ng pichay. Hanggang sa ako ay nag 10 years old, marunong na magtanim ng sitaw, kamatis, talong, yan ang ano mga ka-farmers ng tatay at nanay ko. Sa edad ko na grade 6 mga ka-farmers, ako na ang katuwang ng tatay sa bukirin, mag-araro, mag-weed, mag-fertilizer, mag-spray, hanggang sa ako'y nag-asawa. Wala din akong ibang buhay, ganun pa din mga ka-farmers. 8 kaming magkakapatid, ako lang ang ate, parang 3 lang kaming hindi nakakapagtapos. May mga kapatid naman ko ako na mga guro no, tapos may pulis, may maestro, may mga gurong kapatid, mga teacher meron din. Ako lang ang ate ang mahilig sa ganito. Okay, so kahit elementary lang nga naabot natin mga ka-farmer, kung pag-usapan sa kita, pag maganda lang ang presyo, so yung isang benta lang natin parang isang taon na sa aking mga kapatid no, kung kita'y tumama sa presyo. So sa totoo lang mga ka-farmers, kahit farmers lang po ako, hindi ko ba naman po ipagmayabang sa inyo, may pera din sa pagpa-farming. Kaya nga ako ay napaibig kung napamahal sa pagtatanim ng kahit anong uring mga pananim. Kung pag-usapan ninyong planteto, ay nako, ako ang hari sa amin ng mga philodendron kasi meron akong 1,000 kapin ka mga phelo. May mga variegated, so halos lahat mga ka-farmers no. Kung pag-usapan natin mga variegated na mga Luna Sensation, mayroon tayo mga With of Love, Prime Princess, mga Prince Orange no, mga Green Emerald, mga Milalune, lahat na mga mga ka-farmers. Marami akong tanim sa amin, mga Dark Lord, yung mga ganyan, kasi mahilig din ako. Okay, so yun lang siguro ang may share ito at may bahagi sa inyo mga ka-farmers na mga kaganapan sa araw na ito. Ay nagpapalampri po tayo para po sa ating itatanim na kamatis, talong, ampalaya at iba pa. Yun lang.